Magandang umaga po sa inyong lahat. At ngayon, pag-uusapan natin yung isang mahalagang issue. Kayo ba naniniwala na mapaiitlog pa angkal na manok na dapat sana ay magre-retiro na? Pwede pang pagkakitaan? Yan po ang ating paksa ngayon dito sa Farmer's Talk 2.0. At bago lahat ay babatiin natin ang Happy Birthday, Miss Ana! Hi Mars, happy birthday! Yes, maraming salamat po at nagpapasalamat po ako sa Dede Joke. Maraming salamat. Yan. How young are you? 16? Haha! Sweet 15. Yan. So, happy birthday sa ating kasama, si Miss Ana Bachar, ang atin po ang animal nutritionist. So, dito po sa ating pag-usapan ngayon, mga kaibigan, tiyak kong kikita tayo dahil, siyempre, online na ngayon ang mga kitaan. Yes. Pwede ho natin magawa yan. Of course, yung mga nag-aalaga na rin ngayon ng manok, ay pwede pa ma-extend yan. So, kaya bang pagkakitaan pa ang kal na manok na pinagre-retiro na sa mga farm? Yes. Tama, ano yan, talagang totoo yan. Para lang ma-inform lang din sila, bigyan natin siya ng konting information o history. Kasi nung napunta ako po dito sa company, syempre bago pa lang, nag-aaral pa lang tayo, ganun. So may isa kaming farm na pinuntahan na as in siguro mga 2 years, 1.5 years na yung kanilang manok. So, syempre, as nutritionist, nagpa-practice ako hindi na practice as in, kung ano yung pinag-aralan mo, syempre, i-apply mo. Oo. So, ito, nag-experiment kay ni Mr. WBA na ito ang gawin natin. So, may mga talagang trials pa na formulation kami, hindi, ako, syempre, bagong graduate ganan. So, binigyan namin ng formulation ng ginawa ko. Tapos, nilagyan natin ng atubig. Ayan. So, after, bibigyan ng pinakain. Totally, na inalis namin yung pakain na pinapakain din sa mga layers. Oo. Syempre, after nun, as in, totally talaga, nawala yung production. As in, kinabahan ako talaga kasi sabi nung may-ari, ba't ganun? Hindi yata nangingitlog yung mga manok. Tapos medyo nanlulugon. Sabi ko, talagang kabang-kaba ako. Sabi, siyempre, alam natin yung product natin. Siyempre, nag-establish pa ng kanilang reproductive organ, in-establish pa yung mga cells, gano'n. Alam mo, after mga ilang days, talaga yung production niya, sunod-sunod na, tapos ang lalaki ng itlog. Ayun, so nakahinga ako ng maluwag, kasi nga, akala ko hindi na mangingitlog Pero alam mo, yung mga ingredients pa na ginamit namin doon, yung maiitim na mais, syempre kasi itlog yan manok, napaka-sensitive yan. Hindi katulad ng mga baboy, baka. Ang manok kasi pag nagkamali ka ng pagpapakain dyan, talagang totally hindi mangingitlog. Ayun. So, halos 1 year namin in-experiment yun. Ayun mahigit 1 taon o 2 taon na yun, nangingitlog pa rin. Ayun. So, time na yun. So, walang, kaya malakas ang loob natin, yung mga culled chicken, pwede pa rin natin pakinabangan ng mahabang panahon. Kaya nga yan ang ating paksa ngayon. Yes, topic natin is scald na puting paitloging manok. Maganda pang pagkakitaan ng more or less another 1 year. Yun. Yes. Which is totoo naman, Miss Ana, Oo, talagang buhay na tao. Ewan ko, buhay pa yung may-ari. Pero, Saksing buhay. Saksi talaga. Parang nabaliktad yun, Siyempre, kung talagang mapipicture lang natin at makikita natin yung mga nangyari. Sa flashback natin. Talaga po nangyari, kuhanin natin yung orasan doon sa Encantadia para makapunta tayo doon. Pero yun, anyway, yun po yung nangyari talaga. Correct. So, kung yan po nasubukan, mga kaibigan, na sa experiment, of course, dumadaan tayo, mga partner, sa experiment muna, no? At napatunayan naman, napaitlog, 1 at saka 1.5 taon. Ipakita natin, mga friends and partners, sa kanila ang ating bayang-bayanan demo farm, kung saan actual ding
nag-alaga ng mga manok. Explain nga natin uli, Miss Ana, ang ating animal nutritionist. Ayan, yung makikita nila sa slide. Alam ko yan, galing na yan sa ibang farm na ibinili or in-experiment yan. So, ang una natin ginagawa dyan is commercial feeds yung ang ating pinapakain. Okay. So, yung ating technology nilagay natin sa tubig, na-extend pa yan for 1.5 years or 2 years. Kasi, nung bago-bago pa lang ako ulit na bumalik dito sa company, ako na yan, kumbaga, Naabutan. naabutan ko na yan. Oo, So talaga, ang ganda ng production niya, nagna 90%. Wow. So sabi ko, akala ko nga bago pa lang RTL yan, pero yung pala mga 1.5 years na or mahigit pa. So sa medyo matagal na tayo sa company na hanggang siguro mga 2 years, 1.5 years na napakinabangan pa yung layer chicken na yan. Actually, naawa na lang tayo dyan, kaya nating kinald yan Kasi di ba parang yun sa na. tagal na rin, pati na Tagal na nangingitlog. pagsiservisyo. Oo. Oo, kasi parang mamahinga ka na. So, kailangan mo na. May ganun Ayan. Parang kinausap mo yata bago mo Tinawag, Ayun. Ay, ang tanong siguro ng ating mga nanonood ngayon, pag bumili kami ng cold chicken, bago yung mga katangyan, didiscuss natin mamaya ano yung hahanapin nila. Ito ba napaitlog natin sa Bayan-Bayan ng Demo Farm sa Laguna, ay ilang buwan bago, yan ba'y taon, bago mo na kayang napaitlog uli? Naku, hindi. Ayan yung na-transfer dyan, tuloy-tuloy yung pangingitlog nila. So, hindi sila inabot ng molting. Nag-molt naman sila, pero tuloy-tuloy pa rin yung pangingitlog. Yun ang kagandahan naman dyan. Ano ang binigay natin sa kanila with commercial feeds? Commercial feeds, kung ano lang yung available na commercial feeds sa tindahan, Oo. yun lang po yung binibigyan natin dyan. Tapos yung ating technology, inilalagay lang natin sa tubig. Oo, yung Atobitas NBM sa feeds. Yes po. Tapos, Oo. ang ginagawa nga natin dyan, para salok na lang salok yung caretaker dyan. Naglagay tayo dun sa malaking drum na blue. Yes. 1 kilo. Oo. So, dinilute natin yung ating atobi doon. Tapos, naka-stack lang doon. Nilagyan lang natin ng cover. Once na wala ng tubig, nagsasalin lang tayo. Oo. So, hindi naman madaling mapanis ang Hindi nga. tubig once na may atobi. Oo. Correct me if I'm wrong, yung ating experiment na yan, nung bigyan ng technology, 1 buwan lang nang itlog na, within a month, mula ng bilhin at mag-take ng technology? Ang pagkakaalam ko hindi na po yan nagkaroon ng yung pagtigil sa pangitlog. Kasi Hindi na. Tuloy. Mm. Nagkaroon lang siya ng Ayun. konting drop sa production because of the process ng pag-transfer. Okay, But hindi siya stress. talaga, Stress. hindi siya talaga nag-stop. Unlike yung iba, nag-i-stop talaga siya mangitlog. Pero yan, hindi. Kung nag-drop man siya, konting-konti lang, and which is very understandable, given the condition na tinravel mo siya. Yes. Oo. Normally kasi, pag gano'n na-experiment, lalo nagtatravel sa malayo, ayan, 1 to 2 weeks hindi yan mangingitlog. Ayun. Yan, po yan, normally po, standard yan, lalo na sa mga layer chicken. Yes. On your screen, nakita nyo mga nanonood po nating kababayan, yan po yung itlog na inilabas nitong called layers na ito. So, ito yung jumbo 100 grams. Malaki na po agad. Kaya kung mag-aalaga kayo ng cold chicken at mapaitlog dahil sa technology, makakaasa kayong mahal agad ang magiging presyo ng itlog. Yes. Oo. Ikaw ba naman ang magkaroon ng itlog na jumbo, ano? Kalaki, May yung iba dyan double yolk. Oh, double yolk pa. Yes, given the cold na siya pero nagdo-double yolk pa siya. Kal na. Kaya Oo. kami dati sinisilip namin sa ilaw yan. Kung double yolk yun ang kinukuha namin, yun dinadala sa office pang ulam. Ayan, thank you, Miss Luz. So, hindi imposible, mga partners. Ano ba yung cold chicken? Ang cold chicken, ito yung mga pwede pa namang mangitlog pero tumagal na at least yung bumababa na yung production ng pangingitlog nila. So, ito yung mga layer chickens na mula sa farm ay medyo bumaba na ang rate ng pangingitlog. Yes. At yung iba tumigil na talaga, no? Oo. So, ito yung nabibili sa highway.
Magkano na ba ngayon ang Cal Chicken? Actually, may nakakita ako, 80 pesos per kilo. 80 pesos per kilo. Aba, Miss Ana, dati isang manok lang ang presyohan. Ngayon, kilo-kilo Alam na. mo, nung nagmahal ng cold chicken dati kasi yung mga nakaraang taon lang, makukuha mo yung 75 pesos each, hindi na kinikilo. Yes. So, in demand ngayon ng mga cod at saka itlog, so Oo. kaya maaaring Oo. nagmahal na talaga. Iyon. So talagang sabi nga pwede pa natin pagkakitaan ito mga Cal Chicken na ito. At syempre, kailangan nating masterin lang kung paano magagawa ito, no, ma-maximize. Good morning, Sir WBA. Good morning sa inyo lahat, Rachel, Ana, at sa Yes, ating mga good morning po. netizen at sa inyo rin. At birthday po ni Miss Ana bukas. Aba, happy Oh, birthday! Thank you po. Ay, yung lagay ganun na lang. Hindi, abot dyan ng Grab tsaka Lala mo, pwede naman padala. Opo. Sige po. Okay, kung di makaabot, para makatipid tayo, pwedeng salary deduction. Ay, oy. Huwag na lang po. Okay na po tayo ngayon. Sige, Okay. okay. So, ayan po, pinag-usapan natin ang Cal Chicken. So, alam nyo na pwede natin yan pagkakitaan. Sir WBA, pakidagdagan mo nga yung naikwento nga ni Miss Ana, yung ating history kung paano natin nagawa ito at napatunayan na kaya pang paitlogin. Well, actually, nung time na yon, sa totoo, layer farm yun eh. Kaso yung may-ari masyadong matipid, talagang hanggang matatanda na yung manok. Yun nga, yung kal na. Oo. So until finally, binigyan namin ni Ana nung atubi nga, hanggang nawala yung itlog noon. Later on, bumibili sila ng itlog sa sari-sari store. Sabi ng sari-sari store, hindi ba layer farm kayo? Bakit bumibili ka itlog? Wala, ayun nang lumabas yung itlog ng manok. Kami ni Ana, kinakabahan noon. Tapos later on noon, nung nag-umpisa na mangitlog ulit yung manok, ang lalaki ng itlog. Yung large, extra large, yung mga jumbo, ganyan, Tapos, pinabayaan lang namin. Later on, tumas yung itlog. Yung, niya, hanggang umabot yata ng mga 85% yung egg laying. Kasi nung kinausap namin yung may-ari, very relaxed. Hindi, hayaan mo lang siya dyan. Miski tumigil na itlog, matatanda na yan Okay. Kumbaga sa kanya, na lang niya, yung libangan na lang niya. Ano yun lawyer. So, di pinabayaan lang kami ni Ana, di kami nun. Tapos hanggang ng itlog, na tumas. Tapos may kaibigan kaming professor sa UP, sa academy, kilalang kilala yon. Di inano namin sumama sa amin, ganon kasi naikwento namin. So, tinuruan kami, sabi niya, alam mo, ang reproductive system ng mga manok, malalaman yan sa palong. Kailangan mapula yung palong at saka yung nakatayo doon daw. Sabi niya, ito nga, sa itsura lang ito, kal na to, pero hanggang binantayan namin yun eh. Tiningnan na namin yun. Pati yung isa ding yung expert dyan sa mga egg layers sa UP din, mga matatandang professor na to. Kumbaga hasang-hasa na to. Vaticano. Kumbaga mga doctorate, PhD, talaga sobra-sobra na yung kanila dito sa atin, mga master's degree na at saka sa abroad. Kumbaga kahit dito sa atin at sa abroad, kilalang kilala sila. But they couldn't believe na yung cult nangitlog pa, kasi may nangingitlog pa rin naman yan, miski matanda mahina na na yan. nga lang. Pero yung mapataas mo pa ng mga 80-85% at magamit mo pa ng another 1 year, kumbaga it's unbelievable. Yes. Oo. So hanggang tinutukan, binantayan nila yon. Tapos hanggang, syempre, one trial is not enough. Hanggang dinalan nila kami doon sa mga kliyente nila na, actually yung iba hindi called eh. Yung bumaba lang yung mga percentage, mga 6 months pa lang nila nagagamit eh. Opo. Biglang bumaba na ng 75, mga 45%. Oo. Hanggang papatay na nila, hanggang sa, sinubukan. Actually, sabi nila, wag mo na dyan i-trial kasi may problema yan. Dito mo na i-try dito sa walang problema. Sabi namin, maganda na ho yan ba't natin dyan gagawin? Yung technology was designed doon sa mga problema ninyo para ma-solve natin. Otherwise, this technology is useless. Yes. So, trinay namin doon.
alam mo yung kalendaryo na in-check yung malalaki yung box? Opo. So, para to be sure, every day, pumupunta ako doon sa Bai, Laguna. Every day pupunta ako doon. Pinagtsatsagan ko yun. Tapos, first thing in the morning, ganyan, naandun na ako, aabangan namin. Bibilangin namin yung itlog. Na ano, kasi nung binigyan namin ng technology yon, the next day, nag-increase na. Tapos, ayun, yung pag-increase, sinusulat namin yon sa everyday. So, makikita mo yung increase sa pag-itlog. Tapos, meron time na magplaplato siya. Okay. 1 day, 2 days, 3 days. Then, after that, tataas na naman. Tapos, yun, taas hanggang magplaplato siya. So, from there, dun sa experiment observation namin na yon, hindi lang sa isang farm. Yung consolidated na lahat, siguro mga 10 yun. So, ganun lagi yung pattern. Yes. So, tapos later, naobserbahan namin na yung palong niya, yun, namumula ulit, kumikinis yung balahibo, Okay. tapos tumatayo yung palong niya. Kasi pagkal, matataba na palong yan eh. As you go along, pag ginahit mo, yung palong niya, numinipis ulit. Mm-mm. Kumbaga parang bumabata siya, nagmumurang kamyas, kanya, Oo, pero ng itlog. Tama. Tapos na-obserban din namin, yung molting, maglalagas siya ng balahibo pero continuous pa rin ang pangingitlog. Hindi kami nakaranas talaga ng molting. Naglalagas lang siya sa dami ng population, konti lang yung balahibo makikita pero yung itlog continuous pa rin. Yun. So from there, nakakuha kami na, in fact, nag-alaga nga ako niyan sa demo farm 3,000 yung inalagaan ko nun. Kumbaga mura lang yung kal na nabibili namin. That time, parang mga 50 o 40 lang yata Mura pa, no? Mura pa no, kaya Mm. napapaghalata sa panahon, Oo nga. ngayon, parang ang kal yata, parang 70 yata o per kilo na rin. Pero even though, kung nakabili tayo ng kal, mura pa rin compared yung sa RTL. Although, maganda, iba pa rin yung siyempre RTL, yung bago, ready to lay. Ayun. So, from there, naisip namin na ito, mura lang yung kal, tapos ang itlog jumbo, large, extra large, mas mahal, talagang tubong-tubo kami. Mm. Kaya lang kami, pero there was a time talaga na we have to kal kasi although nangingitlog pa rin siya, then Oo. siyempre katandaan na rin, Oo. bababa ulit yung itlog niya pero hindi ganong kababa talaga, tapos numinipis na yung shell. Yes. Kumbaga nabuo pa rin, makikita mo yung shell, manipis na lang, ganon. So, time to retire. So, yun, doon lang namin talaga niluluto. Pero, alam mo, nung niluto namin yung kal na yun, siyempre, matigas na yung karne niya, matanda na no? Palalambutin namin. Alam mo, doon sa usok pa lang, maaamoy mo talaga, alam mo, timplado na, pag kinain mo, mas masarap kaysa sa native. Walang biro. Oh, talagang mas masarap pa sa native. Very tasty yung meat niya, ibang-iba. Mhm. Ayun, kaya noon, since then, nung nakatingin kami noon, pag bumibili kami ng mga manok dyan, na may even yung Yes. kakilala, Oo. hinahanap ko pa rin yung lasa ng kal na yon. Ayun. Ibang-iba Oo. talagang lasa. Normally, mga kaibigan, ang manok na paitlogin, itong puti na manok na pinag-uusapan natin, ay nagbibigay yan ng itlog at napapakinabangan ng ilang taon na Miss Ana, usually? Yes. Pinapakinabangan pa yan ng more than 1.5 year, bisa 2 years. Depende sa system po ng manok Oo. na kukuha natin. Oo, so pinagre-retire natin after that. Pero dahil nga meron ng mga technology ngayon, you can extend it. Pero mukhang sa tingin lang natin, mas magiging maganda ang kita kung kumuha ka ng kal na manok na nabibili kadalasan sa highway sa probinsya yan. Tapos saglit lang meron ka ng itlog. Unlike kung sisiw ka nagsimula, so ilang buwan ka mag-aalaga hanggang sa magbigay ng itlog yan, malaking puhunan mo na ilalabas mo. And then ang itlog ay napakaliit pa muna. Di ba? Yes. Piwi. Mm-mm. Correct? Yes, piwi or Yes. kasi sa simula pa lang ng pangingitlog nila, so parang hindi pa na-develop yung pinakadaanan ng itlog, so kaya maliliit pa lang yung lumalabas. Pag young pa yung mga manok, maliliit pa yung eggs, katulad nga ng sinabi ni Miss Cheryl, kasi nga po hindi pa masyadong developed yung track kung saan dumadaan yung itlog. Kaya pag napapansin natin, kahit dun sa picture, may age na yung manok, pero malalaki yung itlog. Kasi habang tumatanda po yung manok,
lumalaki po yung itlog na napoproduce niya talaga. Ayan. Mamaya explain natin yung iba pa. Nako, ang dami nyo matututunan dito. Huwag kayong bibitaw. Very informative ang ating discussion today. So, siguro muna, puntahan muna natin yung isang tanong ng iba nating kababayan. Bakit ba kasi marami po tayong mga problema na nararanasan na nagiging sanhi para magretiro agad yung manok? Bakit bumababa yung production rate ng ating mga white layers? Ano ba mga nagiging problema usually? Unang-una dyan, stress sa mga manok. Lalo na kung kulang sa nutrients or mali yung feeding program na binibigay natin sa kanila. So, kapag kulang kasi sa nutrients, nababawasan or bumababa yung production ng pangingitlog ng mga manok. Mhm. Ayan, kasi wala po silang building blocks para dun sa eggs. Mhm, Sa yolk, sa albumen, wala po sila makukuha na nutrients para gumawa ng itlog kung hindi po nabibigyan ng proper nutrition ng manok. Yes, at binabanggit nga ni Sir WBA yung tungkol sa palong. Kasi related po yung palong na yan sa development ng itlog. Oo, kasi kung tutuusin, ang comb or palong ay isang organ, no? At itong palong na ito ay influenced by either testosterone or estrogen. Pero dahil ito pinag-usapan natin yung mga paitlogin Yes. so estrogen ang may uugnay natin dyan. Alam nyo ho ba na higit pa sa 10 beses ang production ng estrogen ng mga manok kaysa sa babae na tao? So yan So during the developmental stage, nabubuo po yung buto ng mga manok dahil sa estrogen na nasa palong ng manok. At napakalaki po ng papel ng estrogen para makalikha ng magandang bone density ng manok na related naman sa pagbibigay ng itlog. May kakayahan ng manok na mag-itlog kung maganda ang bone density niya. Kaya yung sinasabi ni Sir WB, totoo yun malaki ang papel ng palong, no? Bukod pa sa attractive yan sa mga manok na lalaki. Ano tawag din yung mga tanda. Mga tanda. Isa pa rin ng palong sa ating mga manok na malalaman natin kung healthy ba yung ating mga manok or hindi. Isa sa palong din po. Dahil kapag maputla yung palong nila at saka nangingitim, ibig sabihin, stress yung ating mga manok o kaya ay may nararamdaman yung ating mga manok. Ayun. Yes. Karagdagan dyan, parang magding makita natin yung mas healthy yung ating manok. Yung dibdib, kailangan medyo makapal yung dibdib Tama. nila. Oo. Yes. Oo. So, pag numinipis na, ibig sabihin, ikakal na siya. Pahinana ng pag-itlog siya. Oo. Mhm. So, Yan. yes, Yes Miss po. Rachel. Yan. Yun, I'm back. You are back. Para kasi Arnold Schwarzenegger. I'm back. I'm back. Ayun po, yung makikita natin sa isang magandang paitlugin is yung tuka nila. Kumbaga, medyo maganda yung curve. Aha. Well curved yung kanilang patok yung tuka. Kasi yung mga, yung mga hindi mga magandang mga itlog, medyo mahaba na siya At dilaw. Yung mapapansin siya, yes, madilaw. Oo. Ayan, nakikita nyo sa screen nyo yung pakal na. Yung humihina na ang pag-iitlog, yun nasa kaliwa at yun nasa kanan ay very healthy pa. Yung sa kaliwa, mahaba yung beak, no? Yes, oo. Tsaka Hindi dilaw. kaya hindi kaya dapat putulan yung beak. Kasi pagka ganyan, hindi makakatuka talaga yan. Opo, usually po talaga ay 2 beses sa kasanayan ng ating mga poultry. 2 beses sila dinedebik. The first one would be sa first 14 days. Kaya lang pag ganyan, dilaw, yung pinapakita natin, pag dilaw na, basihan na nila yan na yan ay pakal na yan. Yes. Yung isa is maputi pa. Tsaka, So- madali lang. Yung dibig, di ba po, ikakat mo lang yan. Opo, pinapasok na po sa machine yan, tapos kinakat automatic. Kaya kung may 1 million kang layers, ididibig mo 1 million layers, ano? Ay, ano na po ngayon ang machine. Kasi dati manual lang. Tatansyahin mo lang ang pagbaba. Pag pinindot mo sa paa mo, ay tinapakan mo sa paa mo, kakat siya. Yes. Ngayon, hindi na. Kaya lang napakamahal, 30,000 to 50,000 yung debeaker. Na may 3 butas yun. Pag ipinasok yung tuka ng manok, automatic na bumababa, taas lang yung yung blade. So, pasok ka lang ng pasok. Kaya mas nami-minimize yung oras na nagagamit mo for debaking. Dapat meron tayong mga nakikinig na mga engineers dyan, mga agricultural engineer, na doon sa tukaan ng manok,
dapat no, ilagay nyo na yung cutter. Para habang tumutuka sila, binabawasan na yung Ay, beat. baka lumabas ng gusto yung ulo masama. Hindi. Yun, leeg na yun. Siyempre, merong parang moldy yan. Tapos para Para yung hindi beak kasya nila, yung gagrind ulo. din. Pag nakain nila, calcium ulit yan. Oo. So, yan pinapakita natin na Rachel. Go ahead. Yes po. Ayun po. Tsaka isa pa din mapapansin is yung mga mata nila kasi yung medyo hindi magandang mga itlog, medyo malamlam na, parang medyo antukin. Oo, ang tukin. Oo, tsaka makapal na yung eyelid, dilaw. Oo, madilaw-dilaw na siya. Ito yung sa bakal na siya. Kung mapapansin nyo, yung kanilang yung eyelid niya is madilaw na po, tapos yung kanyang mata is malamlam yung kulay. Samantalang dito sa pwede pang mangitlog or pwede na pero mangingitlog pa, maliwanag pa po yung kanilang mga mata. Tama. To support talaga, no? Ayan. Okay. Pwede nyo po malaman kung pwede pa siya mangitlog if you measure yun sa pelvic bone. So, yung pelvic bone po, ayan, nasa likod sa may butt area. Okay, dito muna tayo. Ayan Ito po. yung retired. Yeah, yung retired po, onti na lang yung space between the two bones. Ayan po. Isang ano na lang. Ayan po yung pelvic bones. Yes. Yan, magkalapit na po sila. Pero po pag hindi pa naman pakal, pwede pa siyang pakinabangan. Ayan po, you can measure it. Mas maganda po kung 3 fingers apart, space apart. Ayan po. Nandito po sa picture. Yan, You can oo. test it using your fingers. Okay. So, lumalabas na kung nasa farm kayo, tinitignan nyo yung mga pakal na, yun ang nagiging basehan nila. Yes. Tinatapatan lang ng daliri. Yes po. Oo. Yung abdomen, yung tiyan, papunta, yung galing picho Oo. hanggang dun Picho, sa may oo. kwitan. Oo. Tapos kapag kasya pa yung 4 na daliri, so ibig sabihin, pwede pa siya mangitlog. Pero kung 2 daliri lang yung kaya, so yan is paritar na siya. Oh, so, napakalapit doon sa pinaka-picho niya sa ilalim, ano? Yung tulis. Ito, kung hindi na matulis yan, ayan na, pakal na. Pero kung matulis pa, maganda pa ang bone density niya. Oh, so talagang wala na pag dalawa na lang. Oo, kasi basihan nila yung tibay at kapal ng buto para kaya pang ilabas yung itlog. Yung capacity niya. Oo, To oo, release. to release. Ayan. So, ang tanong natin ngayon is, ito bang kinakal na to, itong kal na manok na ito, papaano natin sila pipiliin pag gagamit na tayo nitong technology nito na paitlogin natin? Siyempre, magsisimula tayo magnegosyo di ba? So, paano ba, anong katangian ng mga bibili natin sa labas? Kung pipili tayo na pwede pang mangitlog na piliin natin yung palong yung palong nila is mapula pa, tapos yung puwitan ng manok is medyo basa pa siya. So, ibig sabihin, may capacity pa siya. At saka yung puwitan, tingnan natin yung laki ng puwitan. Kasi kapag maliit yung sipit-sipitan, so ibig sabihin, retard na siya. Pero kung malaki yung sipit-sipitan, pwede pa pong mangitlog yung ating mga manok. So, pwede nila sukatin yung nilagay nating fingers. Yes. Saka yung kulay yun nga yung nakikita natin yung kulay na dilaw sa mga retard na manok kasi nangangahulugan po yun na hindi na po napupunta sa itlog yung color, yellow pigmentation, kundi doon na lang po sa inahin yung mga kinakain nilang nutrients, doon na mismo sa retard na manok na Correct. pupunta. Correct, Yes. correct. Okay, so kalimitan yan, yung kal na bibili na. Although meron talaga mga layer farm na kung magbenta ng kal yan, bultuhan. Okay, so bultuhan, hindi nyo naman pwedeng piliin yung bultuhan nga eh. Oo. Meron yung along the highway, pwede kayong mamili. Yan, Yes. busisihin mo. Oh, pero kaya lang may mga masusungit, mga suplada. Ngayon, di siya magsusuplada. Kailangan nila ng benta. Hindi, Oo. technique. Sige, Pagka kung ako mamimili, ate, kuya, pipili lang ko ng mataba-taba. Kasi syempre, kailangan pag Oo. titinola ko to, medyo malaman. Pagka ganun, sabay sukat na, hahawakan niyo yung likuran. Aba, okay to. Ha? Okay yung kwita. Diba, Tapos yung dibdib, kung medyo matulis-tulis, okay to. Siyempre, pagkapa mo doon sa dibdib, papunta na sa likod yun kasi matulis, tapos maluwag yung sipsip. Ito okay to, pantin.
hindi ba parang mapayat yan? Hindi, ako ang cook eh. Alam ko yan, maganda man. Importante, mabayaran kita. Magandang technique po yan. Oo, yan. Hindi kasi may mga supladong Opo. nagbebenta along the highway. Usually talaga, yung puwet na pinakita natin kanina, no? Oblong dapat. Yes. Oblong. Hanggat mare, kung makakita kayo, oblong. Yung bilog na maliit na masikip na, kumbaga, sarado na. Yun yung sinasabi. Medyo matatagal lang kayo dyan. O, kung may mabibili ka na ampuitan, oblong at may malaki-laki pambutas. Yan. Medyo madali-dali yan. Although sabi nga natin, kaya pa rin yan ng technology. Pero syempre, kung makakagawa ka ng paraan na makakuha ng ganyan, mas mabilis natin mapaitlog. Within a month, iitlog na po yan at malaking itlog. Ang mahal ng jumbo ngayon. Oo, mahal. Magkano, Miss Ana? Ayan, umaabot po ng 7 pesos. 8 nga, Tito. 8 na. Ay, yun Nagpo-protesta po, si yan na Beng. Farm gate yan. Farm gate naman. po Yes. yan. Ayun, sa farm gate naman pala. Pero pag sa akin kayo bibili, 10 pesos. Sobrang mahal, ha? Talagang super mahal ngayon ng itlog. Kaya nga, oo. Ano ba yan? Hindi man ngayon ng egg, Miss Ana? Yes. Sobra. Itlog. Sige. So- Alaga na. Tinuturo natin to mga kaibigan kasi yung mga nanonood sa atin, kailangan kumita. So magsimula sila sa maliit na puhunan. Bibili lang kayo ng ilang pirasong kal na chicken, tignan nyo yung mga katangian na binigay natin, and then paitlogin nyo, pakainin nyo na masustansya at bigyan ng technology. So within a month, meron na kayo nagsisimulang mangitlog. 1 egg a day. Yes. O ipakita natin yung karagdagang kaalaman. Ang proseso po sa pag-iitlog. And so, first po, syempre bubuo po yung mga follicles or yung yolk po dun sa ovary. Yung yellow po na nakikita nyo dito sa taas. So, una, maliit po yan. Tapos, magmamature siya, yung protein, yung fat, yung water, pupunta po dyan sa, yung mga nutrients na kailangan to build the yolk, mapupunta po dyan sa mga follicles. Yung follicles po, bag po siya of tissue with blood vessels. So, yun po yung nag-hold sa yolk. Tapos, pag malaki na po siya, pupunta na po siya sa infundibulum. Doon po sa may funnel, mag-ovulate na po siya, tapos lalabas. Doon na siya mahuhulog. Yes. Okay. Tapos, actually, we drink raw egg in the morning. Tapos may napansin po ako doon, like mga twice, there's blood on it. Tapos nagtataka po ako, bakit ganun? Bakit may dugo? So, ayun po pala, pag nag-rupture po yung follicle, yung bag of tissue, pag i-release na yung yolk, meron pong natitirang blood vessel doon. So, yun po yung naiiwan, napapasama po siya doon sa processing ng itlog. Kaya, Tapos oo. yun po, so, nasa infundibulum na po siya, tapos bababa po siya sa may magnum. Yan po, dyan po sa area na yan. Doon po, magbe-build in yung albumen, yung egg white. Doon papasok yung puti. Yes, yung egg Yan. white. So, ina-assemble na siya ngayon. Yan, tapos, naikot-ikot yan. Actually, may mga ridges po dyan sa part yan na organ na yan. Para po, pag umikot siya, magkakaroon na, like this fiber that holds the yolk in the middle of the egg whites. Parang chalaza. Oh, Yan, yan. chalaza. Yan. Yun. Tapos yung first, pupunta na Parang po siya lubid. sa isthmus. Mm. Doon po sa isthmus, doon po, nagbe-build yung membrane ng egg. Okay. Bago po siya malagyan ng, ng Ano ba shell. yung membrane? So, di ba sa shell, merong mga thin at thick membrane, inner and outer membrane. Di ba pag binasag nyo yung itlog na, halimbawa sa nilaga, may makikita pa kay maninipis na membrane. Yeah, yun po yun. Yun po yung nagbe-build dun sa isthmus. Tapos, actually, dyan po sa part na hindi pa masyadong bilog. Habang pupunta po siya dun sa may shell gland of the uterus, sa may isthmus po, mayroon pong, there sa may part na yan, bago po siya magkaroon ng shell, may thin albumen po that's made up of water. Mhm. Tapos, magkakaroon na po ng osmosis. Kaya yung thin albumen po, mapupunta na po sa thick albumen, kaya magiging plump na po yung egg, kaya bilog po Yun. siya. So, nagkakaroon na, nako-condense na siya, lumalapot na siya. Yeah. Unti-unti. Kaya nagkakaroon na po siya ng shape. Yes. Tapos, pagpunta po doon sa shell gland, dito na po sa may dulo, malapit na po siya lumabas. Doon po yung pinakamatagal. O, kung nakita Mga nyo, para 20 siyang hours. supot. Yan. Yan, doon na po nabibuild
yung shell. Oo. Yan, bago po siya lumabas. Matagal-tagal po yung 20 hours to 22. Ano yan, almost 24 hours. Yes. Oh, so kung halimbawa may double yolk yan, yung sinasabi ni Miss Luz, ang nangyari naman sa double yolk, medyo either matagal yung isa, pagdaan dito sa may Magnum, inaabutan na siya nung isa pa. Masyado mabilis yung Oo, isa. kaya kapag pumasok na yung puti, dahil okay na, di ba, binabalutan na siya ng puti, napapasok na rin siya doon. So, nasasama, kaya double yolk. Mhm. Oo. Ayan. Kaya double yolk na. Sabi nga nung ibang bansa, abnormal daw yung itlog na yon. Pero tayo, gusto natin ng double yolk. Itlog pa rin naman yun. Itlog pa rin, oo. Sarap pa rin. Oo. So, ano ang pagkain ng kal na manok na inyong bibilin para alagaan? Take it away, Miss Ana. Yes, ang pagkain na yan, kung ano yung available na layer feed, pwede na po natin ipakain yan. So, kung, kasi yan, pakal na yan, kasi may layer 1, layer 2. So, ang papakain natin yan, usually yung layer 2. Pero meron naman na brand ng feeds na hanggang layer lang, walang 2, walang 1. So, yun, parang pinomorlate nila ng nasa range lang. So, kung anong available na feeds po sa kanila, pwede po natin ipakain. Basta layer feeds ang ipapakain natin. Ayan po. Mas maganda syempre, continuous yung paggamit ng technology para mas tuloy-tuloy po yung ating paglelay ng itlog ng ating manok. Oo. Paano ba yung dosage ng technology? Yes, ang isang kutsarang atobi, ilagay lang po natin sa 4 na litrong tubig. O 1 galon. So, continuous po yan. Maintenance na po natin yan sa tubig. Ayun. So, tuloy-tuloy lang para maano. Pero, alam nyo mga kaibigan, tatandaan nyo na hindi porket nagagawa na ng technology ngayon na paitlogin ang kal at pasiglahin uli ng ilang taon, na pakinabangan natin. Dapat gumawa rin tayo ng paraan na hindi mahinto yung pag-iitlog. Nabanggitan ni Miss Cheryl kanina, stress, dapat iwasan yan. Ano pa ang dapat? Good quality of feeds. Yan. Miss Rachel. Ayun po. Siyempre, kapag mag-aalaga tayo, importante sa mga layers yung ilaw. Kasi parang may light requirements yan makakatulong sa tuloy-tuloy na pagpoproduce nila ng itlog. Ano yun? Maghapon? Nakailaw sila? At least 16 hours po yung requirement ng layer na daylight. Either natural or pwede ring supplemental light lang, artificial. Kung halimbawa sa gabi, kailangan pa nila ng liwanag. Ayun po. Kasi naapektuhan yung mga hormones nila kapag kinulang sila sa liwanag. So, nakakapagpapigil din sa pangingitlog nila kapag kulang sila sa ilaw. Yan po. Kasi yung light po, it stimulates the pineal gland which sends hormones to the hypothalamus, pati po sa pituitary gland na nagko-communicate sila with the ovary na start production na po tayo ng itlog. May signal, di ba? Yeah. Ayun po. Kaya yung light po yung nagsistimulate ng reaction na yun. At napaka-importante po ng sinabi ni Miss Ana, dahil animal nutritionist natin siya, yung pakain. Kasi kapag, lalo na kung walang masyado o mababa siguro yung calcium content ng pagkain, Miss Ana? Yes. Siyempre, titingnan din po natin yung kwalidad ng feeds na ipapakain natin. So, di lang tayo basta bibili. Tingnan po kasi meron naman mga specs or nutrient composition po nakalagay doon sa gilid ng sako. So, itatanong din po natin kasi may mga pagkakamali na basta pang manok, yung pala ang binigay, ipang broiler. So, iba po yun. Iba yung pagkain sa manok. Sa 45 days, hindi pwede yun, Yung tip lang po natin doon sa bago pa lang nag-aalaga, sabihin po natin, pakain po sa nangingitlog na manok. Ayan po. Kasi minsan may mga caretaker doon sa tindahan na hindi rin alam. Basta lang makasandok lang. Kasi may pagkakataon na ganun po. May isa din tayo na user na bakit daw hindi pa nangingitlog. Kasi mali talaga yung pagkain na ibinigay sa kanya kasi pang broiler. Ayun. So yun po. Lagi po natin tandaan yung kung ano yung talaga ipapakain natin. Sabihin natin layer feed. Layer feeds. Yes. Yung bang layer feeds na pang itik, pang pugo, pwede ba yun? Kung wala po tayo talaga mabili,
pwede naman yon. Pero kung may mabibili tayo talaga pang white laying chicken, specific, talaga may feeds po para ipakain doon. Iba-iba po kasi ang nutrient content ng pang pugo, pang white layers, Oo. pang itik, iba-iba po yan. At Oo. saka, tanong lang natin, paano ba yung feeding management dyan? Yan ba ay ad libitum o ano? Ay, hindi po. Kasi pag laying, kailangan i-restrict po natin yung ating pagpapakain. Kasi ang laying, hindi po dapat na malaki, hindi naman basta na payat. So, kasi yan, hindi katulad ng broiler, ad libitum yan. Ang sa layer, hindi po. Kung usually, ang nagre-range po yan ng 110 to 120 grams Oo. per day ang pagkain. Yun, Twice- tandaan natin yun. Oh, yes. Oo. Kung twice a day tayo nagpapakain, yung 120 natin yun o 110, hatiin po natin sa 2 meal. Sa umaga at saka sa tanghali. Yan po yung tamang pagpapakain. Pwede ba kami magpakain ng bilang supplement, pandagdag, hindi lang solo, ano po? Yung mga nakikita natin sa internet, mga gulay-gulay, azola, duckweed, ano pa ba ang mga nakikita Yes. natin doon? Pwede po natin yan i-alternate. Yung azola, yung duckweed, maganda po yan doon sa mga naglilay kasi mataas po ang protein. At pwede rin po natin kung medyo nagkakaroon tayo ng problema sa thickness or sa laki ng itlog, Kapal, pwede tayo mag-toppings ng yung mismong shell. I-dry lang po natin ng maayos, dry na dry, tapos tiktikin po natin o durugin. Pwede po natin siya as toppings doon sa Ayun. ating mga pakain. Pwede po yan. Pero wag solo, no? Kailangan pandagdag lang. Yes. Pandagdag lang po, hindi pwede. Yun lang yung kakainin nila. Baka may tanong kayo sa ating animal nutritionist, ha? Miss Ayun. At Ana, saka, yes po. halimbawa walang katulad ngayon, so medyo mahirap yung makukunan natin ng feeds. Halimbawa wala tayong makunang layer feeds, ano yung pwede pa nating isupplement sa kanila? May iba ba tayong alternatibo na pwede nating gawin? Alternate. Yun. Ato, natry na natin talaga to. Pwede po tayong gumamit ng hog feeds or pangbaboy na Pag feeds. talagang walang-wala na. Yes. Kung walang-wala po yan, bumili po tayo kasi mataas po ang nutrient content ng, lalo na yung protina, sa hog starter. Oh. So, lalagyan lang po natin yan ng 7% na kung may babibili tayong limestone o yung dinurog na sinabi nating shell ng manok, yun po, pwede po natin ilagay. So, sa 100, sa 80, sa 1 kilo na feeds, maglagay tayo ng mga 75 or 70 grams na limestone. Lagyan po natin yan ng ating NBM plus yung Atobi. Ayan, natry na po natin yun. Ang ganda pa rin ng production ng ating manok. Yun. O yan, so ano pa bang problema ninyo? Ba't di pa nyo simulan? Yung pagbili Opo. ng cull chicken, paitlogin natin, may pagkakitaan na kayo at importante may pagkain kayong masustansya sa pamilya. Sabi nga yung ibang di makakagawa niya, yung tamad na lang eh. Magkano lang ba ang isang piraso ng cull chicken? Di ba? So, kailangan maghanap-hanap na po tayo kahit sa palengke. Hanapin nyo lang yung mapula-pula ang palong. Hindi pa saradong ganap yung puwetan. At saka, kung basa naman, wag nyo tignan nyo. Baka naman mga parasites yun nandun. But of course, we can do solution sa mga ganitong problema. Eto, may tanong dito. Sabi ni Sir Dino Galuno, ang native chicken kaya Team Atobi, dadami din kaya mangitlog paggamitan ng Atobi. Dadami mangitlog? O, ang pinag-usapan po natin dito, paghaba Yes. ng pag-itlog. Miss Ana? Yes, alam mo naman kasi na ang pangingitlog ng manok is isang beses lang yan. Isang araw, oo. So, hindi po maaari mangyari na nagpapakain tayo ng kung ano yung ating supplement, dalawang itlog. Hindi po, nagkakataon lang, na sinasabi nga ni Miss Ali kanina, yung paano nagde-develop yung itlog. Kasi yan, nagde-develop na yung isa, maaring palabas na yung isa naman, ano na yan, standby na. After 24 hours, 26 hours,
ano na yan, lalabas na. Nag-abot Akala na mo yun. lang Nagpang-abot. dalawang itlog siya mangitlog sa isang araw, pero hindi po. Lalabas pa rin na isang itlog kada araw. Yun. Oo. Yun po. Oo. Okay, tanong ni Sir Roy Durano Gonzales. Ask ko lang po saan po makakabili ng cold chicken. Yun. Ayun, marami naman po yun nga, kung may, pero iba nagbebenta nga sa kahit sa highway, meron mga Punta po kayo sa groups ng mga layers. Makikita niyo yung mga post nila doon kung nagdi-dispose na sila ng Oo. kanilang chicken. Lumabas po kayo at makakita po kayo lalo na sa palengke. Yun po, tanong po ni Sir Fred Manamtam. Good morning, Team Ato V. Very informative lahat ng mga topics nyo. May mga episodes po na gusto kong balikan. Thank you. Naka-upload din po ba lahat sa YouTube? Yes, po. Yes, opo. Ngayon, ingatan lang ho din natin na ma-heat stress ang mga manok na alaga natin, retired man o hindi. Kasi kapag heat stress po ang nakakaranas po ng heat stress ang mga manok ay hindi po nababalance yung pH nila sa kanilang dugo. So kapag ganon, naapektuhan yung kanilang egg production. No? So kumbaga, bumababa yung kanilang feed intake, so hindi na sila gaano makakapangitlog. So, kaya Yes. po At kapag Yes, Miss Miss Ana. Ana. Yes, konting tips pa rin din sa ating mga manood. Lalo na ngayon kasi iba na ang panahon ngayon eh. Minsan nagsasummer tayo, although na dapat rainy season. Mapapansin natin yung itlog ng manok is lumidiit at saka bumababa. Just because of the weather condition. So mapapansin po natin dumodoble yung water intake ng manok kasi walang sweat glands ang manok. So, para ma-relieve lang yung katawan nila. Ang ginagawa po natin dyan, kaya lagi natin sinasabi, kailangan lagi may maintenance kasi ang tubig nila, lalo na may technology. Kasi para ma-replenish yung mga vitamins, mineral na nawawala. Kasi konti lang silang tumuka ng feeds. Yung feeds na yan, kailangan maganda yung kanilang pag-intake kasi doon tayo nakarely para magkaroon ng itlog. Correct. Dapat lagi silang hydrated. Oo. Yes. Lalo na kung nababawasan yung pagkain nila tapos puro intake lang sila ng water, kaya doon nakakatulong po yung NBM plus yung ating technology. Yes. Kasi kahit konti lang silang tumuka, ang ating NBM is mataas sa amino acids. And then, yung ating AtoV is may vitamins, mineral na nagtitake nila at na-replenish din yung kanilang katawan. Kaya hindi na-apektuhan yung kanilang pangitlog. At the same time, yung size ng itlog nila ay hindi nababago. Yun. Okay, may tanong si Renato de Guzman. Ganon sukat ng kulungan o space para sa mga layers? Ayun po. Ayun nga, iba po ang binibigay na space allowance is mga 1.5 to 2 square feet per hen po sa layer. Oo. Pasensya na po mga friends kasi talagang yung mga online natin, minsan siyempre delay ang dating natin sa kanila. Oo. So, okay. So, ganun ang espasyo. At kung sakali man wala po kayong battery cage o kulungan na pwedeng gamitin, pwede naman kahit sa espasyo lang sa bakuran, makakagawa kayo ng parang basta hindi mapapasok na mga dagis. Daga. At pusa. Pusa. So, yun. Pwede ho tayo makapag-alaga kahit wala tayong ganong malaking espasyo. Yan. Okay? Additional tips from our partners online. Yes po. Ayan, yung kagandahan din na nagme-maintain po tayo ng technology kasi given nga na ang mga layers na dumadaan sila sa molting period. So, ang mas magandang klase po ng layers is yung mga medyo late na nagmo-molt. Kasi, kumbaga, although wala namang problema na kahit nagmo-molt sila kapag naka-technology dahil tuloy-tuloy parang yung pangitlog, pero mas ina-advise nila na mas piliin natin yung mga medyo late na mag-molt or magpalit ng balahibo kasi sila, pag mga late molters mga late molters, at least mga 2 to 3 months lang kasi yung period ng pag-molt nila eh. Unlike dun sa mga early molters, parang ilang buwan pa sila nangingitlog, magpapalit na agad ng balahibo, pero matagal yung panahon ng pagpapalit ng balahibo nila. Pero yung sa late molters, parang at least makakapangitlog na sila muna ng mga 12 to 14 months bago sila mag-molt. Pero mas mabilis yung proseso ng pagpapalit ng
balahibo nila. And then with the technology, hindi pa mapapahinto yung pagpoproduce nila ng itlog. Mm. Tsaka wag niyo po i-force smolt yung yung manok Manok. niyo po kasi may iba po na nagpo-force smolt para mas mabilis yung process tapos mangitlog ulit. Mm. Kung naka-technology naman po kayo, hindi naman po hihinto kaya mas maganda po pag naka-technology na po kayo. Bakit hindi dapat i-force molt? Kasi makaka-affect rin po yun sa overall health ng chicken, pati yung sa production nila. Stress sila, no? Stress po Oo. sila, so makaka-apekto rin po Oo. doon. Yung molting po para sa mga baguhan, isabihin ay Naglalagas ng Yes. balahibo. Yun. So, syempre, mahapdi sa balat nila yon at halos ayaw nila na gumagalaw eh. Kaya nga 'di ba kapag nakakita ka ng manok na nagmomolting, parang yung itsura nila nagagalit pag lalapitan mo. Oo, kasi mahapdi ang pakiramdam eh, di ba? Oo, at saka parang naiirita sila pag may tao sa harapan nila. Oo, nakasingkit ang matang ganon, tapos takataas ang kilay. Matapang Talagang tingnan. action. Nanunuka ka mo. Oo, kasi dati nagkaroon tayo dyan ng nagmomolting na manok. So, matapang po siya. Ayaw niya nang Ayun. nilalapitan. May kwento dyan si Sir, kaya lang wala siya dito eh. Ah, Para ah, magkwento sana kung anong ginawa niya doon sa manok na tinutuka siya. Kaso wala siya eh. Siya dapat magkwento nun para feel ganun na ba? feel kung paano Oo. niya ginawa yun. To tame the chicken na nanunuka. Oo. So, okay. So, alam nyo na po, ang cull chicken na inilabas na sa farm, pwede nyo pa pong pakinabangan at pagkakitaan at maging pagkain ng pamilya. Kasi napaka-importante ngayon, mga friends and partners, ang maging self-sufficient tayo sa pagkain. Na minsan nga napapag-usapan natin, na paano kung wala nang mabiling pagkain sa paligid? Wala nang silbi ang pera nyo. So, bakit ba tayo naghahanap buhay? Ba tayo nagnenegosyo, nagtitinda? For example, is para kumain. So, ano mangyayari pag wala nang mabiling pagkain sa palengke, wala nang nakabukas na tindahan, so hindi ka nakikita, anong kailangan mong gawin is to survive lang. Yes. Makakain ka araw-araw, yun lang naman talaga ang bottom line yan. So, anong gagawin natin mga kaibigan? Mag-alaga kayo ng kakainin ng pamilya nyo na kahit balang araw, kung wala nang silbi ang pera na yan, may kakainin kayong tuloy-tuloy. No? So, let us all be, sabi nga, handa, prepared, para sa mga susunod na mga pangyayari sa buhay natin. Yes. Ayun, so nabanggit ni Miss Annie, yun nga, katulad ng mga nangyayari ngayon sa paligid natin. So, dapat tayo sa sarili natin is maging handa tayo, mag-isip tayo ng paraan. Ano ba yung pwede pa nating gawin para hindi tayo mawalan? Ano yung pwede nating gawin para yung ating pamilya, yung ating mga anak is mapakain natin ng tama. Tama pa rin yung nutrisyon na meron sila. So, kahit gamitin natin yung maliit na espasyo, gamitin natin yung mga kakayahan natin para po mapunan po natin yung ating mga pangangailangan sa araw-araw. Yes. Yes, and if you're looking for ideas po kung ano po aalagaan nyo or i-grow yung pagkain, meron rin po kaming mga past farmer stock webinars or episodes na pwede nyo pong balikan para po sana naman po makatulong po sa inyo para Yes. makagrow kayo ng pagkain nyo, para makasurvive po tayo Oo, amidst all this. Yes. Doon sa ating mga bagong nanonood po ngayon, para lang alam nyo, yung binanggit ni Ma'am Ali, ay naituro na natin dito mag-alaga ng tilapia sa mga drum lang, sa tank, sa Yeah. konkretong kulungan, mag-alaga ng bukod sa Baname, tilapia, hito. baname o hipon, hito, ulang. Yan. Lahat po naituro na natin yan. Pati pag-alaga ng hayop na simple lamang at walang masyadong malaking punan. Gawin po natin yan. Balikan nyo yung ating mga past episodes sa YouTube. I-download nyo, panoorin nyo. Mapapakinabangan ninyo yan. Yes, and kung may mga tanong pa po kayo, pwede po kayo tumawag dito sa Atovi office para po matulungan po kayo ng Team Atovi. At Yan. pwede rin po kayong mag-comment po sa aming Facebook page po kung may mga katanungan Yes. din po kayo. Yan po. Si Sir Mario Dangle. Good morning po, Team Atobi. Ask ko po, pwede po ba ihalo sa feeds yung latak ng Atobi pag ubos na ang tubig sa drum? Miss Ana? Yes, pwede po yan. Kasi tutukain naman po yan ng manok. Ayun. Pwede po natin Pwede. ilagay. Mhm. Yes. Yung pag hinalo nyo po yung latak ng Atovi dun sa feeds, yun po yung mauubos ng within the day. Kailangan po hindi magstay Oo. na basa Matagal. yung feeds ng ating layer para hindi po magkaroon ng
iba pang unwanted elements para maapektuhan yung pangingitlog ng ating manok. Oo, manok. Okay? So, abangan nyo pa po iba pang ating episodes dito sa Farmer's Talk. Napaka pagkakitaan, pakikinabangan ninyo. No? And lastly, iniimbitahan namin kayo na pumunta po sa Facebook page na Atobi Nanotechnology at syempre sa Facebook group na Ayan, Livestock Agri-Aqua Troubleshooters Organization or LATO. Pwede po kayo mag-join. Punta lang po kayo doon sa Livestock Agri-Aqua Troubleshooters Organization and press join group and nakasali na po kayo. at saka yung nag-message sa atin na tungkol sa pag-alaga ng baboy, tuloy nyo lang po, no? Ituloy nyo lang kasi pagka hindi ng pamilya nyo yan, hindi nyo masisikmura kasi na bumili pa ng mga hindi tayo sure na mga karne sa labas, at least yung alaga nyo, sigurado kayo kung ano yung ginawa nyong paraan ng pag-aalaga. Yes. Mhm. Okay, so magpapaalam na kami. Salamat kay Sir WBA. Of course, ating mga online partners, ano yun, yung mga final message na ninyo? Ayan po, so sa mga viewers po na rin, sa mga nakikinig po, maraming salamat. Sana po ay may napulot kayong dagdag kaalaman. At yun nga po, wag lang tayong susuko, lalo na sa panahon ngayon na meron na tayong technology na makakaagapay natin sa pag-aalaga. At ayan, isaalang-alang natin yung kumbaga magandang nutrition para sa ating mga inaalagaan at pati rin syempre sa ating mga tao na yun, na magko-consume din ng ating mga pinoproduce. Ayun po. Right. Miss Ana po? Ayun. Yes. Ito yung ating topic ngayon. Maganda yon sa lalo na sa mga gusto magsimula sa mga layer na chicken. Ayan. So, magsimula muna tayo. Sinasabi natin cold chicken. And then, pag gamay nyo na po yan, saka tayo mag-produce or bumili ng pang-RTL. Kasi gamay na natin eh. At hindi lang yun, natututo na tayo magnegosyo. Meron pa tayong pagkain na sarili nating alaga. Ayan. Oo. Maraming salamat. Salamat. Pag magbe-birthday pala, lalong gumagaling magsalita, no? Oo, kasi Inspired. kakalimutan na tayo, malapit na ang eleksyon, so para sa Mayora po. So, Happy birthday again. ay, thank you po. Ayan, barbecue party ka? Dito? Sige, pag pag wala ng COVID, yan, pag naandyan na kami sa office. Late, kahit late, sige lang. Pwede pa yon. Ayan. So maraming Oo, salamat po mula dito sa atin sa Team Atobi. Kami nagpapasalamat sa lagi niyong pagtutok. Tuwing Sabado po, 8:30, naka-livestream po ang Atobi Nanotechnology through Farmer's Talk 2.0. Bueno, paalam na kami. Always remember, Team Atobi will continue to educate. Share! Yeah. And inspire others. Others. Bye-bye. Bye-bye. Noon ay mahirap mag-alaga at kumita. Ubus pa ang oras sa maghapong paggawa. Alagang hayop at pananim, pilit na pinararami kahit madalas malugi. Kunwari ayos lang. Ang masaklap ng pare ko sa buhay na ito, hindi na nga kumikita, ibig pang ipasara. Kami mabaho raw, maingay at malangaw, sumbong ng kapitbahay na nagtungo sa barangay. Dahil kailang kumain itong aking pamilya, hindi sumuko, hindi nanghina ang loob. Determinadong ituloy, nasimulang kabuhayan, humanap ng solusyon, siguradong mayroon. Tanong dito, tanong noon, ako'y hilong talilong na. Pati internet pinagod sa katatanong, hanggang sa matunton mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh. Atobi, Atobi Technology, 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 Atobi, Atobi
totoong kumikita na